pinakamalaki at pinakamahalagang dapat matutunan ng bata talaga ay disiplina, respeto at pagmamahal sa magulang. So kaming mga guro, nandito lang naman kami para gabayan yung mga bata. Kung madidisiplina ng mga magulang, tapos nadidisiplina din ng guro sa paaralan, mas okay sana yun. Pagdating ng panahon, magiging katulad natin, handa sa lahat ng hamon ng buhay. Ako, si Joanne A. Mistas, Teacher 3 ng San Pablo Central School. Ayan. Actually, noong bata ako, humanga ako sa teacher ko noong ako ay grade 3. Ang husay-husay kasi niya. So, sabi ko sa tatay ko, tatay, gusto ko maging teacher. Tapos biglang sabi ng tatay, ay wag, kasi hindi tayo yayaman dyan. At totoo nga, hindi naman talaga mayaman pagka-teacher ka. Bakit ako naging teacher ngayon? Kasi po ay sa kahirapan. Kasi noon, bata ako, nakikita ko, ang dami-dami namin na naghahati-hati sa isa lang sinaing, kung konting sinaing, sa dami namin magkakapatid. So sabi ko, magtatapos ako kahit anong kurso. Luckily, yun, naging scholar ako, naging teacher ako, at pinangatawanan ko na talaga na maging guro. Malaki ang papel ng mga guro para sa pagbabago ng mga bata o ng mga mag-aaral ngayon para sa ating lipunan. Dahil kaming mga guro, nandito lang kami para gabayan sila, tulungan, matuto, at maihanda ang sarili para sa kanilang paglaki. Sa panahon ngayon nga, katulad ng mga nasasabi natin na malaki ang mga pagbabagong nangyayari sa ating paligid, malaki ang pagbabago sa pagdisiplina sa mga bata, hindi lang ako, kundi yung mga kasamahan ko rin, yung mga kaibigan ko, pag nagsisharing kami, talagang ang kinakaharap talaga namin yung pamamaraan ng disiplina sa bata. Dahil sa totoo lang, ay napakahirap magturo kapag ang bata ay hindi nakikinig. Napakahirap turuan, tapos ang laki ng expectations na dapat ang anak ko matuto ng ganito na kasi kay Teacher Joanne. Pero kung hindi natin madidisiplina, mahirap talaga. So sa kabila ng hirap at pagod namin bilang mga guro sa pagtuturo sa mga bata, napakadami kasi yung mga bata na pumapasok ngayon na may mga special needs na din talaga. Doon din kami isa pang nahihirapan. So kahit ganon, napapanatili ko pa rin namang motivated ang sarili ko sa pagtuturo kasi parang kung hindi ko yung gagawin, sino pa yung tutulong sa mga bata? Sino pa yung mag-aangat sa kanila para mas matutunan pa yung mga dapat nilang matutunan. Kagaya dito sa kinder, akala lang nila madali kasi kami pakanta-kanta, pasayaw-sayaw. Pero yung routine na sila ay maipwesto natin dito, mapapastay natin sila dito ng kaunting minuto na sila ay tahimik lang, napakalaking bagay noon para sa mga bata natin ngayon. So, dahil ako'y batang 80s at lumaking batang 90s, nagsimula talaga kung wala talaga, di ba, noong panahon na yun. Pero ngayon, kung makikita naman natin yung teknolohiya, talagang napakalaking pagbabago. At sa isang banda, malaki yung tulong nila sa amin mga guro. Dahil nga, syempre, ang mga bata natin digitally inclined na. So, syempre, kaming teachers, kailangan maging inclined din. Tapos nung online class, doon ko talaga natutunan yung Google Sheets, Google Slides, lahat ng tungkol sa Google, hindi na ako maluloko sa panahon ngayon. So lahat yun, inaral ko talaga para sa mga bata. Para sa akin, ang pinakamalaki at pinakamahalagang dapat matutunan ng bata talaga ay disiplina, respeto at pagmamahal sa magulang. Kasi kung meron kayo nito, sigurado ako wala ng problema ang Pilipinas. Bilang guro ng maliliit na kindergarten dito sa amin sa San Pablo Central School, hinuhubog ko sila sa pamamagitan ng araw-araw
na pagre-remind sa kanila ng mga dapat at kaya na nilang gawin. Kasi kami, kahandaan ang inihahanda namin sa kinder. At saka nire-remind ko din yung mga magulang kasi kailangan tulungan yun ng magulang at ng guro na maihanda yung mga bata. Dahil kung lagi lang nating i-baby yung bata, yung mga gantong edad, sila din ang mahirapan paglaki kasi pagka yun lumaki na alam na nilang silang masusunod, mahirapan na talaga yung magulang na pasundin. Ang pangarap ko para sa edukasyon ng Pilipinas ay sana maibalik yung respeto, tiwala ng lipunan sa mga guro. Kung ngayon nga, kami talaga yung umaalo sa mga bata para mas matuto. Pagka bumagsak nga ang bata, ang tatanungin guro. So dapat ang tinatanong yung bata, bakit ka bumagsak? Ang mga magulang ngayon, alam ko, working lang halos lahat. So, lagi silang kulang ng oras din sa kanilang mga anak. Katulad ko, ako isang magulang din. I-balance lang natin sana. Kung madidisiplina ng mga magulang, tapos nadidisiplina din ng guro sa paaralan, mas okay sana yun. At alam ko na ang mga bata, pagdating ng panahon, magiging katulad natin, handa sa lahat ng hamon ng buhay. Nais kong iparating ang aming pasasalamat, aking personal na pasasalamat sa aming punong guro, si Sir Jimenez F. Bagsik, sa aming mga ulong guro, Ma'am Marieta Olaso at Ma'am Christine Dayan San Juan, sa mga binibigay ninyong paggabay sa amin. Dahil sa inyo, mas lalo pa naming natutulungan ang mga kabataang San Pableño. Ako, si Joan A. Nistas, Teacher 3 ng San Pablo Central School, at ito ang aking kwentong Expressions.